pagkanindot diha sa presensya sa Dios. Amen. Kung kita willing lang kanunay nga i-allow lang nato ang balang espiritu nga mo'y mag-overflow, maglihok sa atong kasing-kasing, we surely enjoy God's presence. Amen. Hallelujah. By the way, once again, we welcome you all diha sa presensya sa Dios. We welcome you, brother and sisters who join with us online. Thank you for your faithfulness of tuning in always in God's presence. Today, usa ka pribilehiyo kanatong tanan nga mo share ug atong pagatun-an ang pulong sa Dios. Aron nga makumpleto ang atong pagkaon spiritually. Amen. This time, atong ablihan ang ato ang mga Biblia diha sa libro sa Juan, Kapitulo 6, hangtod 1 to 14. No? John 6, chapter 1, verses 14. 1 to 14. I know that story are so familiar to us, even mga bata. Familiar ba mo ana nga story? Familiar ba na to? John 6, chapter 1, verse 14. Ang title na to is Little is Much. Yan. So atong basahon, ingin siya sa John chapter 6, verses 1 to 14. Ingin siya, sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, and that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. And verse 5 says, Yan. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Verse 7, Philip answered him. Take note with the answers of the disciples. Philip answered him, "It would take more than a half year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Verse 8, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves," or kanang bread, "and 2 small fish, but how far will they go among so many?" Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. So, unsa man, daghan-daghan gyud, di ba? So Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all the enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over, and let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Yan. 14. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, "Surely is the prophet who is to come into the world." Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, and withdrew again to a mountain by himself. Father, once again, amo kaning pagabahin-bahinon ang pulong nga among pagapaminawan karon. And thank you for the anointing nga imong ihatag sa imong servant, Lord. That as I speak through your word, oh God. In Jesus' name, amen. Now, diri nga area, there is a passage of scripture kung atong makita unsay naa dira. Di ba? Kalabanan mahibaw-an nato, these are the feeding of unsa ni siya? Feeding of 5,000. Diri nga situation sa passage, ug ato siyang makita sa pag first pa lang nato nga basa, ang mubungad sa ato ani nga scripture is problema. Tama ba?
Ang nibungad ani kay problema. Sa pagbasa pa lang nato, na anay problema dayon dinhi. Unsa man ang problema? Since naa may problema, unsa daay ang hinungdan nganong do na may problema? Ang hinungdan nganong do na problema because there is a demand. Nabay demand ani sa story? There is a demand pero unsa man no supply. Nakita na to, di ba? Kay ano man, naaman na sila. It's a great crowd and not just only hundreds of crowds ang naa dito, but it is 1,000 and 1,000 and it is 5,000 ang naa dito nga crowd. Unya ang demand kay perting taasa sa demand. Unya ang demand pagyud kay walay supply. Unsa man ang demand nga naa dinha? Ang demand mao ang demand or need. Unsa may naa dito? Ang bread. 'Di ba? So kung ang demand diha kay bread, pero naabay supply sa bread, walay supply sa bread. Kay ngano man naa sila sa disyerto. Naa sila sa dako kayo nga area, unya wa kay nakita dito nga dunay bake shop. Wala biya dito ang mga unsa na diha nga mga kain, dili lang nako i-mention ang mga bake shop nato diri kay abi pa lang nag-promote ko niya, pangayuan niya ko niyo porsyento, pilay akong nahatag, no? Pilay akong nadawat. Pero wala na dito kani nga mga bake shop nga atong gikaon. No? Wala na dito katong mga croissants nga gihatag ni Pastor Dorothy. Di wala na dito. Oh, mga kanang mga pan nga gikan kuno sa Manila, wala na dito. Di ba? Di madila daw. Di ba? So wala na dito. In short, na ay taas kayong nga demand, walay supply. Di ba? And mauna ang problema. Diring dapita. Now, dili lang diri nga story sa atong kaugalingon. Doon na ba tayo demand? Naabay need na to sa ato ang kaugalingon? Nga wala tayo supply? Ay, grabe siya. Sana all. Sana all, wala mo yung mga need. Ako lang na I need. Di ba? So kita doon na tayo mga demand. Nga wala tayo supply. Di ba? Siguro doon na tayo demand. Na ay supply, pero gamay. Dili enough. Di ba? So, with this, na ay demand, no supply, and the demand and the supply is not new. And it is uncommon para kada kausa nato. Tama ba? Usually, every day, we are facing demand and supply. Tama? Doon na tayo gi-face nga mga problema or mga circumstances in our lives. That sometimes the supply of our patience is unsa man exceeded by the circumstances sa ato ang kinabuhi. Nabay supply ang atong patience? Naay supply atong patience. Ang supply sa ato ang patience, usahay, muus-us, tungod sa ma-encounter nato kahit mas taas pa ang circumstances sa atong kinabuhi or mga problema. That's why muus-us or mo gamay ang supply sa patience, mo taas ang demand sa patience. Naabaan na? Muubos daw ang supply sa patience nato. Am I using the right koan? Patience, di ba? Lain po kay patient, di ba? So patience na to, atong pailob ba? Di ba? Kanang ato ang pailob, magkagamay ang supply sa pailob sa ato ang kinabuhi kung maka-encounter tag problema. Tama, dili? Duha ra jud kaayo dili naka-relate sa akong kinabuhi. Di ba? Kung maka-encounter tag problema or circumstances sa ato ang kinabuhi, ang atong pailob, labi pa kanang grabe na gani kaayo ang demand o ang problema o kanang needed na gyud nimo dihang panahon na, kinahanglan po ta mo demand sa tagtaas-taas nga pailob. Di ba? Palihog intawon, pailob pa more. Kana gani mo istorya tag pailob. Pag uli pa nato sa atong balay kay sulayan beta ng pailob. Unya mo ingon ta pugni ko. Di ba? Usahay kita tanan na atay mga problema. Naatay mga circumstances, lain-lain og situation. 'Di ba? Naatay problema unsa man financially, siguro naay demand sa finances. Gamay ra no. Dako kayo ang demand.
Labi pa sa mga papa o papa kay na tuition, na mga bills, na mga rentals, tanan, di ba? O pagkaon. Sa mga estudyante, daghan pud silang mga demands. Oh, di ba? Kay kinahanglan og gadgets, kato mga laptop for gaming, mga unsa pa na diha, daghan, di ba? Sa mga trabahante, doon na sad mga ma-encounter sa mga trabahante. Kay nga naman, nangayo ka Lord, nagdemand ka Lord, kinahanglan na ako'y trabaho. Ayan. Gisuplayan kag trabaho sa Ginoo, unya pagkaman pag abot sa imong trabaho, hala dili man dai nako kaya ang trabaho, lisod man dai kaayo. No, di ba? Naay mga problema, tanan do nay problema. Ayan. But again, dili ba na niyo para sa ato Kana bitaw mga circumstances ang problem. Kana bitaw demand and supply, dili na niyo para sa ato. But again, we'll always be reminded that every time do na tay problem sa ato ang self, let's always unsa man be reminded nga kinahanglan atong sanayon, di ba? Or we have to kanang i-overcome nato ang problem, because through problems diha ka mo more or grow near, i-push ka kanunay sa imong trust sa Ginoo. Di ba? The more nga naa kay problem, the more ka nga magiging you put your trust to the Lord and you can see the glory of God. Tama ma? If naa tay problem, do not escape the problem, but instead face that problem and draw near to God. Trust Him so you can see His glory. Now, balik ta sa ato ang topic. Yan. Ingon siya din nga na ay mga tulo ka points nga kinahanglan nato i-study o kinahanglan nato nga atong pagatun-an. Yan, no? O atong katunan. Number 1, diri nga points nga akong nakita, there is a lack of faith. Tama ba? Na by lack of faith diri. Ingon siya sa verse 5. Timan when Jesus looked up and saw a great crowd, diri ko kita diha, no? So when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" And imagine that Jesus and the disciples is a team. Team sila. Diba? So kauban sila kanunay. Kay disciple man sila, mga disipulo man sila. So during the time, since sila kay team sila, unya kuyog sila kanunay sa ang disipulo kay Jesus, they already witnessed and they already experienced and it is already visible sa ilahang eyes unsa ang gi-perform ni Jesus nga mga miracle. Diba? Nakita na nila unsa ang mga milagro, unsa ang mga imposibleng butang nga nahimong posible ni Jesus. And this time, kung tan-aw nimo unsa kanindot ang ilahang closeness, ang ilahang as a team. Si Jesus, makahimo na siya nga siya ra, no need of asking the disciples. Because He can do great things. That no need pa nga mo ask siya sa iyang mga disipulo. But why God used or asked the disciples? It is because Jesus considered the disciples as a team, as a group, as part of this ministry. Now, ingon siya, where shall we buy bread for these people to eat? Ana siya, di ba? Ana si Jesus. Grabe si Jesus ka accommodated and hospitable unya. Grabe siya ka kanang maginhuna-hunaon sa mga katawhan. Unsay tubag ni Philip? Philip answered him, "It would take more than Philip answered him, "It would take more than a half year's wages sa akong sweldo kapin og tunga sa tuig." Siguro mga naa siguro sa 7, 8 months or 9 months nga sweldo nako. Pero kaning bulana, kaning kapin sa tuig nga akong sweldo, dili paghihapon ni siya enough nga akong ipalit og bread para naa lang siya bisag tagsa-tagsa ragod kabuok nila. Dili gyapon enough. Ingon sa New King James Version, mao ni ang katarungan Philip answered him, 200 denarii or silver worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little.
So bisag ginagmay, dili gihapon daw sufficient. Na ay lack of faith diri wala. Lack of faith. Nya hunahunahon niya ang iyang kauban dili ka co-disciples niya. Ang kauban niya kay si Jesus. Di ba? Si Jesus iyang kauban diri. Ngano man sa pag-ingon ni Jesus, kung walay lack of faith diri nga dapita, anong dili man siya kaingon nga bitaw no, naaman dai pakanon, sige lang. Kada bang positive? Sige lang, mangita mig paagi Jesus. Sige lang, pero unsay gingon? Hurot akong kwarta sa tunga sa tuig di pag yun ni pasigo, bisag tagsahan lang ni sila ay. O tagpilang pan karon. Kinabaratuhan. 5? 50, 5 pesos times 5,000, pilay mabayran. Natay engineers diri kabalo na sila matik-matik. Unya pila ang sweldo? Dili gyud tinuod sigo, di ba? Okay, now another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, ingon siya dire. Here is a boy with 5 small barley loaves, with 5 and 2 small fish. But, huna ang side comments ni Philip. Profession na unta ni. Solution na unta ni. Di ba? Kung atong hunaon, profession na and solution na unta. Pero ingon siya, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, ingon siya dire, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. Di araw unta to kutob. Di ba? Niya mo ingon na unta to dahil, ato ning pagkasyahan, Lord. Ato ning kuanan, Lord, ako ning pangayoon sa bata, Lord niya. Ako ning ihatag nimo. Pag I'm sure nga makasya ni, positive thinking ba? Di ba? Kanang giingon nila ba mindset, di ba? Pero naa siya side comments, naa unta ni, naa untay solution dire. Pero napag siya side comments. Take note sa iyang side comments. But how far? Di ba? How far will they go among so many? Nya imagine na, mao ni ang crowd, mao naman ni. Asa man yung mga kauban? 5,000 man mo kabuok pilon. Asa man yung mga kauban dire? Di ba? Mao na ni ang crowd. Unya naa diri ang mga disciples with Jesus. Unya siguro gahinunghungay pa to sila. Asa ta makapalit og pan diri dapita? Unya talik na nay man to sila kay lain po kay mo kuan sa dito. Naglalisay man sila nga nagduha-duha. Di ba? Talikod siya dito nya ana pa siguro si Jesus dito. Kada bang barkada ba? Nya grupo. Ana si Jesus. Uy, na may 5,000 kabuok ni duol sa ako. Ana day siya dito sa mga disipulo. Asa ta makapalit diring pandaring dapita. Nya ana ding usa ka kun. Hala. Wala mo ko'y kwarta diri. Ang tunga na ko sa tuig dili. Sige to sila guan ga tanaw-tanaw ba? Wala dili man ni masigo in taon bisa pagtungas tuig ani nga sweldo na ko di man taon ni masigo eh. Unyang usa ni kaana to, kita ko nay batang gamay ay. Bro si Jedidia siguro to ba. Naay na pagdala-dalag pan og tinapay. Iyan na unta tong kuanon positiba unta to mo ingon ay kabala ka na anay kuan diri. Pero unsa ingon? How far? Asa ka kutob maabot no? Hunaw na ang duha ka isda gamay. Unsa ka wala man po di state diri kung tamban ba na nga isda or parutpot ba na diha unsa na diha. Wala na ka state diri pero naay duha ka isda. Naapoy 5 ka tinapay, wa po ta kabalog pandesal ba na diha. Basta ka naay isda og tinapay. Wa ta kabalog Francis ba na nga tinapay ang naa dito, slice bread ba na nga dito or pandesal ba. Nya atong ibutang kinadak-an. Nga naay slice bread kinadak-an nya hiniwa-hiwa naman na, di ba? Gihiwa ang slice bread wala. Slice bread gani, di ba? So gihiwa. O nya imagine na kung kuhaan na to gamay, 5,000 kabuok. Gagmayon lang jud. Para ra jud nga naaray mabutang ba? Dire sa dila. Gagmayon ra gyud di gyud masigo igsoon. Ang 5 ka kuan. Unya pagkaman sige pansa. Unya pagkaman sudanan na to gamay ha. Ginagmay rang isda. Ginagmay ra. Bisag unsaon di gyud masigo igsoon. 5,000 gud ka buok pakanunon. Wala pa siguro ang uban mo ingon more, I want more. Wala pa gud gi-consider ang more. Di ba? Nya kana na gyud. Again, unsay lesson nato diring dapita? Nag-focus sa problem. Wala nagtan-aw unsay solution. Di ba? Why? Because lack of faith. Sometimes, di ba privilege na unta ni eh. Di ba? Privilege na unta ni nga makaingon, uy, naadiri ang pan.
Na isda dire, pwede ni nato magamit. Pero wala di ba? So unsa may nahitabo dire? Balaka, di ba? Limot mo ko aning naa, maday ko aning lahi gini magka high-tech na tao Yan, no? Tungod kay nahitabo nga dunay doubts pagduha-duha. Pan naa, isda naa, bisag konis-konison pa ni, sara kutob ka ning linya ha, naduda na. Unya kay parte ng daghana, unsay nahitabo, doon na kahadlok. Agroy, ako ra bagi pangayuan ani sa panasa makapalit. Wala ra ba di big shop ani. Agoy, nahadlok ra ko kadaghan ba di ay mga tawhana? Unya pagka pwede pala lagi ipakaon ang bukog, i-appeal to dito para masigo lang. Di ba? Bisa pa kon, nay, wa na jud nay, gibali na jud nay. Di ba? Makapangladok pa kadiha, wala na jud, di ba? Kay nga naman, dunay fear. Unsay sunod, nag-action, nagkawari. Nagkabalaka na. Di ba? Nagkabalaka na. Ya, huna-hunaon, nga kaniunta, privilege na to, nga makaminister, pribiliyo man yung makaminister sila, makapakaon, aning iryaha. Pero unsa man, nawala na to, dapita, tungod kay, nagkabalaka naman. Kay, unsa man ang problema, wala lagi pagkaon. 5 ra lagi ka tinapay, 2 ka isda, kulang ra lagi kaayo sa nga tanan. Again, focus sa problem, dili sa solution. Di ba? Usahay na abataan na. Kada bitang mangandoy ta, Lord. Ganahan jud ko, Lord, nga na ako'y trabaho. Pag naa na gani ang trabaho, nagitagaan kag nindot kaayo nga opportunity sa opisina, unya di pa na imong comfort zone kay bago pa biya naka-hire. Usahay mo kayo ko nga, nakatrabaho lagi ko pero di ko excited mo mata, oy lisura jud sa akong trabaho. Instead nga i-take ni mo na nga challenge, kuyawan na hinuon ka, di na noon ka excited. Unya mo pagani pagsulod nimo pagkasunod adlaw na file kag resignation. Di ba? High school, college, na ay pribilehiyo na, Lord. Gusto ko makakuha aning mga kursuha. Gusto ko mag-college kani akong gustong course. Pero sa diha na ang course nimo nga gitake na nimo, giispilahan na nimo, naghilak-hilak na lisuram na lamian naman jud kay undang kano sa man ning tawo ng trimesterial break during the pita di ba? Again, dunay mga complain sa mga nagnegosyo. Naana ko yung negosyo, pero kansim ko Kuan man, kanang, unsa na? Unload ko no ang kuan. Unload daw ang ginansya. Lutaw puhunan, may nalang kong ingunan na. Di ba? Kung unload tanan. Again, instead nga mayngon, Lord, salamat nga na ako'y negosyo. Salamat nga naka-eskwela ko sa college. Salamat, Lord. Nga naan ni tanan nakatrabaho ko. Lisod man ni para sa ako, but in you, I can do all things through Christ who strengthens me. Di ba? Dili mag-focus sa problema. Focus kung unsaon pag-solve sa problema. Okay, now, mauto siya ang una nga points nga ato ang makita. Those are negative. Now, arita sa generosity. No? Doon na sa diri generosity. Dili ra pod tong katong lack of faith. Naasay generosity diri nga nakita. Now, since generosity man, unsay naa? Na-providean ba to og pan? Nakakaon ba ang 5,000? Na-providean sila og 5 ka tinapay og 2 ka isda. Sa gamay pa ko, kay balo ko ani nga story kay naa man ay kanta. 5 ka tinapay ug 2 ka isda. 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Una pa lang ko yung microphone stand. Reaksyonan man mo nako. 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Gihatag sa bata. Gikuha ni Jesus ug gipanalanginan. Gikuha ni Jesus ug gipanalanginan. Gikuha ni Jesus ug gipanalanginan. Nangabusog silang tanan. Nya mutug-ab ta ko nya di man pwede silang Pastor Dorothy. Busog gid sila atong panahon na. Nya sa ilang Pastor Dorothy dili na pwede na mga tug-ab-tug-ab. Dili lang ko manug-ab diri. Di ba? Pero kung busog ka tug-ab jud na. So who gave the 5 bread and 2 fish? Kinsa man, no? Dili doktor ang naghatag, nor a teacher, nor a lawyer, dili engineer, di ba? Or businessman, dili pud mga influential people ang naghatag, but kinsa man, only a simple
and ordinary little boy ang nakahatag to feed the 5,000. Now, kinsa man ang bataa? Kinsa man katong bataa? Pila kay edad atong bataa? Again, wala ta kaila, wala ta kabalo, di ba? Wala ta kabalo, siguro between 6 to 12 or I don't know. Di ba? Kay wala man gid na kuan, wala ta kay balo. But again, only for sure God knows that there's a little boy who give food. Di ba? Now, unsa kay reaction sa bata? Yan. Kaya atong hunahon bata man gyud. Bata jud siya. Unsa kay reaction sa bata sa dihang gipangayo or nakanotice ang disipulo nga doon na siya'y baon. Balon man to niya, gipadadam to si mama. Oh, unya karon, pagkakita niya, imagine na bata na sa crowd. Nakitaan dito, dali rago, diri dong. Asay mo ba, ekonomi, asay mo balon dong, oy. Abliha ko na nato dong. Anak man jud na, di ba? Ablihan ko na nato dong. Oh, muta dong, oy. Wala po ta kabalo, gisugba pa tong isda, o giprito pa to dito. Di ba? Pero humot. Muta kay dong, oy. Nya lamias sa imong pandong, dali ko no dong. Ato ning pangayon dong ha. Kaya atong ipakaon. Unsay gibuhat sa bata? Unsay reaksyon sa bata diha? Nihilak baka ang bata? Dili, ako ning balon. Wala. Di ba? Ang bata wala ningon. Patay pangayoon nila niya akong balon. Duha ra man ni kaisda og lima ka tinapay. Wala ang bata, di ba? O wala yun. Kusabaan man kong mama, ug ako nang ihatag, kaya ako man ang balon. Ni ana baka ang bata? Nya alas 11 naman, hapit naman timpaniyod to. Unya unsa man akong kaonon sa akong paniyod to, balon man ninako. Oh, di ba? Siguro siguro to dito unsa pud ning nana, di ba? Basta kay pagkaway dali dong kinaay tinapay. Nya imagine na og naa diri si CJ og naa diri si Dia. Naala si Dia dito speakers. Nya imagine na kanang idara ba? Nya pangayoon. Nya excited kayo ng bata? Kana bitong bata maadto na sa eskwelahan niya pabalunan sa mama. Dagdagan ng bata padulong sa eskwelahan. Excited niya mo ana sa klase. Na ako'y balon, nindot kayo lami kay akong balon. Imagine imaon ang bata. Excited siya kay kuyog dito sa crowd. Nya naa siya balon dito, gipangayo yung balon. Pagtan-aw niya mao ning pakanon. Di ka mo dangoy-ngoy ang bata. Unsa man akong kaunon ani ron? Unya ako man ning balon, nya pangitaon ko ni mama nya mga tanas, mama busog ka. Unsa man akong itubag? Ingon ana baka ang reaction sa bata? Di ba? Ingon ana baka ang reaction sa bata? The answer is none of the above. Because that boy had no doubt to give his little amount of food, ang 5 ka tinapay ug 2 ka isda, aron makapakaon sa 5,000 nga tao. Unsa may naa diha? Unsa may iyahang kuan ingon siya diri? Then Jesus then took the loaves, gave thanks. Sa dihang gihatag sa bata ang tinapay ug isda, gikuha ni Jesus, ingon siya, and give thanks and distributed to those who were seated as much as they wanted. Dili lang kay tag isa-isa. It all you can, di ay ni. Di ba? Sa dihang human sa 5 o 2 ka tinapay, iyang gipanalanginan na himong unlimited ang pagkaon. Kay ingon siya, as much as they wanted. And he did the same with the fish. And unsa man, unlimited, kay ngano man, ingon man siya, ngano nakaingon man unlimited, kay when they had all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over and let nothing be wasted. Kuwang sobra. That little amount of food nagiging much para sa 5,000 people. Di ba? Nagiging sobra pa. So they gathered them. Pilay sobra. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves. Dayon mautoy sobra nga ilang gihipos. Di ba? Pagkanindot. His generosity feeds not only for 5,000 men, but there is 12 baskets left. Again, God
never give, so that there is enough, but God multiplied for more and more and more extras. Amen? That's why no worries, no fear. Don't focus on the problem. Put your trust to God. He will give you extras. He is the God. Give more than enough. More than enough. 2 Corinthians, in chapter 9, verse 6 to 8, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to bless you what? Abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. All things, all that we need. Not just only in need, but all that we need. And not just only for now, but at all times. Amen? Unya, doda pa ta? Nga it is God's promise and it is His word. And again, He is the God who always true to His word. Di ba? Dili na mausap. Pagkanindot. Di ba? Kaya nga naman, ang bata sa pagpangayo, ang iyang expression siguro, sige, nabi ako'y voluntary. Oh, hatag. Unsa may naa. Unsay naa sa heart. Kung unsay naa sa imong heart, maunay mo gawas. If naa sa imong treasure, dito sad ang imong heart. Unya kay ang treasure sa bata, asa man, para man sa tanan. Wala siya naghinayang sa iyang pagkaon. Hatag niya, excited kay siya eh. Di ba? Kung mahimo pa, mahimo pa na siya. Naapa jud o tubig, naapay kuin ko nako daghan, di ba? Out of the excitement. Why? Unsay naa sa bata? Passion. Naay passion ang bata. The little boy didn't look at how small the amount of food he gave, but what he did is based on what's in his heart. Di ba? Excited, passion to feed the people, passion to give. Di ba? Sa Matthew 6:21, as I mentioned, for where your treasure is, there your heart will be also. Kita, asa man ang atong heart. Asa man ang ato ang passion. Again, passion, not necessary money nga atong mahatag. If wala tay kwarta, maybe naatay talents. Maybe naatay mga gifts. Siguro doon natay mga time nga dapat nato ihat. Siguro natay mga skills. Where do we put that passion sa ato ang kinabuhi? Ang bata is na siya passion to feed the people. Why? Because passion is key to your self-motivation. Tama ba? Passion is key to your self-motivation. How will you motivate yourself? Unsaon nato pag-motivate ang ato ang kaugalingon? Lord, na ako'y passion. Asa ka na ako ni ipahiluna ang akong passion? I appreciate bisan pa sa mga worship team. Doon na tayo mostly sa mga worship team nato diri. Ang ilang passion kay naasa music and to minister the brother and sisters. The worship team, bago sila masud sa worship team, naa sila 3 months rule. Tama, worship team? No? Mo-undergo sila og mga process. If you don't have passion, kay excited lang ka kaayo nga mo perform diri or mabelong, dili na nimo ma-take ang 3 months rules ninyo. Dugaya ng 3 months rule niya. Pag ginaarabay sa 3 months, dili lang kay present lang ka kanunay sa kada practice na sa Bible study, naa pa kay buhaton. And I appreciate one of naiusa diri sa ato ang bag-o karon nga nisod. Pag sulod niya diri, pag abot niya diri, diretso siya ingon siya, Pastor Sam,
na ako'y heart, na ako'y passion sa ministry, sa music. Unsaon nga makasulod sa worship team. Mao na yung approach. So giingnan siya na Pastor Sam, sige ato nang i-work out. O niya agi ka ani nga mga process. Ni-give up ba? Wala. Unsa pa yung giingon? Okay ra og dili ko ma-part sa worship team but I am willing nga motudlo mo add-on sa inyong knowledge diri sa guitar or whatever. Di ba? Because of passion. Di ba? And I know kitang tanan na atay burden na asad tay passion. Di ba? Dili man siguro sa music ang ato ang passion, maybe naa atong passion sa mga bata. Or maybe naa atong passion sa atong mga igsoon. Kinsa kay mo welcome sa atong mga igsoon inig abot no? Nya atong ipahiluna diri sa lingkuranan. Or siguro dunay passion nga moingon nga atong ipahiluna ang atong simbahan. Nya mao ni ang gikinahanglan mao na passion to serve God. Di ba? Because passion is key to your self-motivation. I want to close this sermon with a question. Where are we in this story? Is it like the disciples or are we like a little boy? And again, kung atong pagtanaw sa atong kagalingon, gamay lang ang ato ang matabang mga igsoon. Huwag mong maliitin ang maliit. Because again, little is much. Amen? Father God, salamat kayo sa imuhang pulong. Salamat nga imo kaming gitudluan, nga magiging magmalipayon, ug mapasalamaton sa tanan nga mga panalangin, ug sa tanan nga imong gisalig nga nikanamo. Salamat nining pulong nga among nadungog karon, amo kaning silyuhan, daha sa imuhang pangalan. In Jesus' name, Amen and Amen.